Grabe na talaga ang nagaganap sa ating bayan dahil ang isang guro sa Davao de Oro ay pinagtulungang bugbugin ng kanyang estudyante. Actually, dalawang estudyante magkapatid. So mayroon pang balita, another teacher na naman na binugbog na nasa critical ang kondisyon sa New Washington, Aklan. Yung kanina sa Davao de Oro, eto sa Washington, Aklan, sinampahan ng kaukulang kaso ang isang 19 years old na lalaki matapos umanong suntukin ng isang 52 years old na teacher sa barangay Mabilo, New Washington. Actually, July 26 pala nangyari ito. Ngayon lang binalita. Ayon sa police report, nawala ng malay ang biktima matapos bugbugin ng suspect. Dumalo lamang sa advanced graduation party ang biktima nang maganap ang insidente. Nasa critical na kondisyon nito at naka-ICU sa isang pribadong ospital. Yung second balita tungkol doon, hindi natin alam kung bakit binugbog. Pero mga kababayan, binugbog yung teacher. Nakakalungkot. Bakit kamo? Nakakatakot na maging teacher. Although syempre hindi natin alam, minsan may mga teacher din na hindi maayos. Pero sinasabi ng mga komunidad ngayon, ng mga teachers na nakakabahala yung insidente diyan sa mga bugbugan. Dahil yung binugbog, 55 years old na teacher at pinagtulungan dalawang estudyante na magkapatid. Bakit? Dahil sinita lang sila, yung isang estudyante, sinita lang dahil nakahikaw. Ngayon, nung sinita, nagwala. According din sa balita, nagwala etong sinita. Kaya sinuntok niya si teacher. Then, nung nakita siguro ng kapatid, nagkakagulo na, tumulong na rin yung magkapatid. Pinagtulungan nila yung teacher. So, ang question kasi dito, mga kababayan, sa panahon natin, ngayong panahon na to, ganito na ba kalungkot ang sitwasyon natin sa Pilipinas? Na yung mga estudyante na dapat dinidisiplina ng teacher ay sila ngayon ang nananakit. Although hindi natin alam kung ano talaga ang pinaka punot dulo kasi wala naman tayo doon. Ayon lang sa report na sinita yung estudyante, bakit nakahikaw. Minsan iniisip ko din, to be fair, paano ba dideliver ng teacher yung kanyang pagsita? Maayos ba yung pagsita niya? Sinabi ba niya, alam mo naman, bawal yan. Bawal yan dito sa eskwelahan na naghikaw-hikaw ka, ganyan-ganyan. Maayos ba yung pakikipag-usap niya? Kasi sinasabi nga natin, ang mga guro, mga teachers, ay second parent natin yung mga yan. Okay? Pangalawang, magulang. So, ang mga teacher, katuwang ng mga magulang, katuwang ng lipunan sa pagdidisiplina ng mga kabataan para sa magandang kinabukasan. Lagi natin naririnig, ang disiplina ang kailangan para sa magandang kinabukasan. Pero ngayon, ito yung sinapit ng teacher. So, ayon sa report, pinagtulungan, nakita nyo naman, buti naman naawat daw ito ng mga estudyante din at mga estudyante na nandoon. So, iniimbestigahan na ngayon sa Guidance Office of Municipal Social Welfare and Development dahil nga minor de edad yung mga sangkot. Although hindi pa tapos yung investigation, so ano kaya ang talagang nag-trigger kung bakit nanuntok yung estudyanteng ito, 'di ba? At ano na nga ba ang papel ng mga teachers sa lipunan? Andiyan sila para gumabay, para ipatupad yung mga rules sa eskwelahan, para sila ay hubugin, para one day magiging maganda yung kinabukasan ng mga kabataan. Pero kung yung pagsita sa mga estudyante, kunyari, sinita nga daw na nakasuot siya ng hikaw, di ba? Part kasi yan ng trabaho ng teacher na ipatupad yung maayos na mga estudyante kasi tayo, 'di ba? Dumaan din tayo diyan, sumusunod tayo sa patakaran. Ako, 'di ba kinakwento ko sa inyo, napalo pa ako ng stick, di ko makalimutan. Grade 3 naman ako noon dahil makukulit talaga kami nung pinsan ko, nag-aaway yata kami sa loob ng naglalaro, nag-aaway kami sa loob ng classroom during that time. Pero yung mga panahon natin wala kasing pagtatanim ng galit at saka grade 3 ang bata ko pa. Pero eto, malalaki na, grade 10 na. Yung iba nga overage pa yan. Grade 10, nakakaalarma dahil ang simpleng pagsita ng teacher, kung maayos yung kanyang pagsita, tapos yung mga estudyante umaalsa, di ba, gustong manakit, which is nanakit na nga, nabugbog yung teacher, nakakalungkot, baka wala nang mag-teacher. Wala nang magturo sa inyo. Kasi ang disiplina dapat nagsisimula yan sa bahay. Kung ang mga magulang ay dinisiplina ang kanilang mga anak,
sumunod ka kay teacher, ganito, ganyan, huwag ka maghikaw-hikaw, bawal yan. Nalala ko nung high school ako, yung mga classmate ko, may mga hikaw-hikaw din. Pero bago sila pumasok sa loob ng school, tinatanggal nila yon. May takot sila sa teacher. Pero ngayon, tignan nyo, ang mga estudyante ngayon, siga pa. Nung nakaraan nga, di ba? Nang bang-bang-bang, ng baril. So, saan pupulutin ang ating mga kabataan? Anong epekto sa mga teachers natin? Yung iba, matatakot sila kasi, alam mo, yung mga ganyan teenager, kaya nang gumurgor, nagbibit-bit na ng mga patalim, kutsilyo, o kung ano pa man. So, ang mga teachers natin, may mga family din. But syempre, siguro, panawagan na din sa mga teachers na pag nagsita sila, maayos pa rin yung kanilang pananalita. Kasi sa lahat naman ng bagay sa mundo, pag nakipag-communicate ka, dapat maayos yung attitude mo. Hindi ka pwedeng, oy, ganyan, ganon, ganon. Ikaw tarantado ka, di ba sinabi ko sa'yo, ganyan, ganyan. May mga teachers din kasing ganon, di naman lahat. Pero kung maayos, oy, Pedro, alam mo namang bawal yan, di ba? Tanggalin mo na yan. So, hindi natin alam yung, yung way ng pagsita. Hindi natin alam yung way ng pagsita ng teacher. Kaya, again, under investigation at paalala sa mga magulang na talagang responsibilidad ng magulang na disiplinahin ang kanilang mga anak, na sabihan na rumispeto sa rules o alituntunin ng mga ng eskwelahan. Respetohin ang teacher. At ang mga teachers dapat magparespeto din. Sabi ko nga sa inyo, kung ganito ang takbo ng ating bayan, dahil siguro wala na rin takot ng mga kabataan, di natin na baka nakadroga, baka nag-a-addict-addict, dahil sa panahon nga, di ba, 24/7, 3-10 na lang yung sachet ng pulburon. Kumbaga kulang na lang ipamigay sa mga kabataan para maging addictus benedictus. Kaya ito yung epekto. Ano ang kakulangan ng gobyerno dito? Marami. Una, dapat hindi lumalaganap ang droga. Pangalawa, patibayin talaga yung relationship ng parents at saka mga anak para magkaroon sila ng maayos na pamayanan. Pero kung addictos pati mga magulang, ang epekto talaga sa mga anak pagdating sa eskwelahan, siga-siga o gusto namang gurgur. Then sa part naman ng DepEd, di ba? Department of Education, dapat i-train din nila or kausapin nila yung mga teachers. O yung mga policies nila dapat i-improve. Isama ang mga magulang when it comes to, it's really, frustrating and scary para sa mga teachers. Kung simpleng pagsita, bubugbugin sila, ganyan-ganyan, ng mga estudyanteng mga pariwara. So nakakatakot na para sa mga teachers kung ganito ang mga estudyante. Again, trabaho yan ng mga magulang kung papaano nyo disiplinahin ang inyong mga anak. Pero syempre, hindi rin minsan napipigilan dahil di natin alam kung ano mga problemang pinagdadaanan ng mga estudyante. Baka kulang sa tulog yun, kulang sa kain, pariwara magulang. Pwede rin ang teacher, hindi maayos ang hindi maayos ang pakikitungo. Hindi naman natin sinasabi na ang teacher is talagang biktima kasi hindi nga natin alam kung ano talaga yung eksaktong tinura niya sa estudyante. Kung bakit nag-trigger at nambugbog yung estudyante at tumulong pa yung bata. So dapat talaga mga palangga, ang ating gobyerno ay hindi sabog. Kasi kung sabog ang gobyerno, nagpapakalat ng pulburon, walang tamang mga polisiya, pagdating sa mga, sa Department of Education, then, again, problema ito ng lipunan. It all boils down kung maayos ang pamumuno ng isang gobyerno. Naalagaan ba ang mga bata? Nagkakaroon ba ng trabaho ang kanilang mga magulang? Nabibigyan ba siya ng tamang kalinga, baon, pagkain? Kasi maraming dahilan kung bakit, maraming grounds kung bakit nagkakaganito ang mga bata. Kaya hanggat di pa natatapos yung investigation, hindi natin alam kung sa part ng teacher, part ng mga bata, kung bakit sila nagsuntukan. Pero ang pinaka malinaw dito, mga kababayan, malungkot ang sinasapit ng ating bayan. Alagaan ninyo ang inyong mga anak, huwag kayong magsawa maggabay. Kasi both teachers, students, parang biktima, biktima o talagang masamang damo lang ang iba. Pero sabi ko nga kung ganito ang patuloy na mga nangyayari, baka wala nang mag-teacher. Lalong lulubog ang Pilipinas. Lalong magiging sanggano ang mga bata o homeschool na lang. Kasi kung ako teacher, pag may mga ganito. Pero siguro kung ako teacher, mamahalin ako ng mga estudyante. I don't know. Hindi ko alam, pero karumal-dumal ang mga pangyayari sa ating bayan na ang pinakaugat ay isang bagsak, weak o sabog na pamumuno
ni Bangag.